Titikman natin ang bagong na-discover na naman ni ate. Na dati sa kape lang, pero ngayon meron na silang palaman. Ito ang Biscoff. Biscoff, ayan. Ilang ano to? Ilang liter? Ang liit lang, pero Diyos ko, ang mahal pala nito. Ang Biscoff. Napalaman na siya. Dati sa kape lang namin natitikman. Papalaman natin siya dito sa wet bread. Ayan. Ito yung aking kinakain na tinapay, wet bread. Okay. Husgahan na natin kung anong lasa nito. Maliit lang. Ha? Sarap siya. Hindi siya ganun katamis. Quality. Okay siya. Kahit konti lang ilagay mo sa tinapay, spread mo lang. Malasa siya. Tsaka hindi siya ganun katamis. Okay ito. Pwedeng pang-almusal, pang-merienda. Order na kayo. Masarap siya. Ilalagay ko nga ito sa yellow basket ko para kung sino yung gustong umorder. Bisita lang kayo sa aking TikTok shop. Okay guys? Total guys, kumakain rin lang tayo ng tinapay. Meron lang akong isi-share sa inyo. Ang Mateo 4:4. Ang sabi nga ni Jesus doon, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa Biblia ng Diyos. So mga kapatid, anong ibig sabihin nito? Dito sa Mateo, ito yung tinutukso si Jesus ng dyablo. Mga tukso na inuutos sa kanya ng dyablo, yun nga, sabi nga ni Jesus, walang ibang mas makapangyarihan na matatalo mo ang dyablo, kundi yung mga bawat salita sa Biblia. Dahil ito ang makapagbigay sa iyo ng mas makapangyarihan at mapapalayas mo ang dyablo sa iyong paligid. Lahat ng mga nakasulat kasi sa Biblia, yun ang katotohanan. Yung pagsunod natin sa Panginoon. Kaya kung ano man yung mga nararanasan natin sa ngayon, mga pinagdadaanan natin, magbasa lang kayo ng Bible at doon lahat ang kasagutan sa mga problema natin. At ito lang yung nagiging paraan natin para mapaglabanan ang lahat ng mga pagsubok. Dahil walang mas makapangyarihan sa mga salita na nakatala sa Biblia. Daig pa ang mas meron tayong kapangyarihan. Kapag ito'y ating binasa, doon masasagot ang lahat-lahat. Amen. Okay guys? Stay safe and stay blessed to all. Thank you for watching. Bye!